Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kevin. Ako ay tubong probinsya at ikalawa sa 6 na magkakapatid. Ako ay nagmula sa matatawag kong isang kahig, isang tukang pamilya. Mangingisda lamang ang tatay ko noon, samantalang labandera naman ang nanay ko. Tulad po ng ibang kwento, ako ay maagang namulat sa isang buhay na halos ipinagkait sa akin ang aking kabataan. Natatandaan ko pa noon dahil ikalawa ako at panganay na lalaki. Ako na ang naging katulong ng tatay ko sa pangingisda o sa pangangalaga sa aming sakahan. Papa Dudut, hindi ko na noon matandaan kung kailan ako unang naglaro o nakihalubilo sa kapwa ko bata. Naging mangingisda at magsasaka ko. Malupit din ang tatay ko. Kapag hindi kami sumusunod sa mga utos niya ay mabilis uminit ang ulo niya at siguradong papaluin kami. Kaya naman sa paglipas ng panahon ay natanim na sa isipan ko ang hirap ng buhay. Pagpasensyahan mo na yung pagkain hinain ko sa inyo ha. Kaunti lang kasi ang nahuling isda ng tatay mo kahapon. Yun namang kinita ko sa paglalaba pinambili ko na lang ng bigas natin. Malungkot na wika ni inay sa akin. Nakaramdam din ako ng lungkot at pagkaawa sa kanya, kaya agad ko naman siyang inalo. Ayos lang po to sa akin inay, sanay na po ako. Samantala'y maiiyak si inay noon nang naisipan niyang magpahid na ng luha. Nakita ko na sa kabila ng hirap namin ay pinipili pa rin ni inay na maging matatag para sa amin. Mamaya pag uwi mo sa eskwelahan paghahanda kita ng pagkain. Aani ako ng kangkong dyan sa kalapit na sapa. Tapos aanihin ko na rin yung tanim na kamote natin dyan sa bakuran. Para naman masarap-sarap ang kakainin ninyong magkakapatid. Tumango na lamang ako bilang tugon sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Samantala pinagtimpla naman ako ni inay ng kape. Pero hindi talaga siya yung totoong kape. Balit tinusta siyang bigas tapos ay dinurog. At dahil sa wala rin kaming pambili ng asukal ay sobrang mapait ang kapeng yon na gawa nga sa bigas. Sa totoo lang naawa na ako sa inyo. Nakukonsensya ako kasi hindi ko kayo mapakain ng kapatid mo ng mga masasarap na pagkain. Nagagalit ako sa sarili ko kasi kahit na anong gawin ko hindi ko kayo mabigyan ng magandang buhay. Tingnan ninyo, para tayong mga pulube. Tapos sa buong buhay ninyo, hindi kayo nakatikim ng gatas at tamang pagkain. Kaya tuloy ang papayat ninyo, lalo ka na Kevin. Sa totoo lang ay nasasaktan ako bilang ina ninyo, ay nasasaktan ako kapag nakikita ko kayong nagugutom. Ang wika ni inay. Sa puntong yon ay hindi na niya napigilang umiyak pa, Papa Dudut. Muli kong hinawakan ang kamay ni inay at inalo para palakasin ang kanyang loob. Huwag na po kayong umiyak inay, ang sabi ko pa sa kanya. Nagpatuloy naman si inay sa pagsasalita. Kaya ikaw Kevin, nakikiusap na ako sa iyo ha. Hanggat kaya pa naming pag-aralin mag-aral ka ng mabuti. Yan lang ang tanging mapapamana namin sa iyo ng tatay mo.
At saka kapag pinagbuti mo ang pag-aaral mo, siguradong magkakaroon ka ng magandang buhay. Kevin, makinig ka sa akin. Sikapin mong makaalis sa kahirapang ito. Naniniwala akong kaya mo yon. At kung umasenso ka na ay huwag mo sanang kalimutan ng mga kapatid mo. Tulungan mo sila ha. Bilin pa niya sa akin. Opo inay, makakaasa po kayo na magsisikap po ako sa pag-aaral. Yun ang pangakong binitawan ko sa kanya na siyang magiging pundasyon para magsumikap ako sa buhay. Papa Dudut, ganon ang sitwasyon sa aming pamilya pero tiniis ko ang lahat ng yon. At dahil sa kagustuhan kong maiyahon ng pamilya ko sa hirap ay nag-aral talaga ako ng mabuti. Kahit na madalas ay nakakatikim ako ng pang-aapi noon mula sa mga kaklase ko. Samantala natapos ko ang elementarya ko at tumungtong na ako ng high school. Pero hindi na kayang tustusan ng mga magulang ko ang pag-aaral ko. Kaya naman pumayag ako na magpaalilang kanin sa isang may kayang pamilya kapalit ng pag-aaral ko. Tinustusan nila ang 4 na taon ko sa high school. Pero hindi naging madali ang lahat, Papa Dudut, dahil nakatikim ako ng pang-aabuso mula sa mga amo ko. Papa Dudut, kahit high school na ako ay nararamdaman ko pa din ang pang-aapi ng mga kaklase ko pero nagsikap na lamang ako. Matataas noon ang mga nakuha kong grado at napasa ako bilang kasama sa top 10. At sa awa naman ng Diyos, natapos ko ng may gradong maganda ang high school nang walang anumang problema, kaya muli akong bumalik sa bahay namin. Kaso sa pagkakataong yun ay mukhang tapos na ang mga pangarap ko kasi walang kolehiyo sa probinsya namin. Wala na rin akong alam na pwedeng tumulong sa akin. Kaya noon ay naisipan ko ang magbaka sakali sa Maynila. Agad kong kinontak ang mga kamag-anak ko sa Maynila sa pamamagitan ng Friendster. Pero tanging si Tita Medel lamang ang pumayag na kumupkop sa akin. Nangako siya na tutulungan niya ako makapag-aral at makapagtrabaho sa Maynila. Siyempre natuwa ako kaya agad ko itong ibinalita sa aking ina. Inay, balak ko po sanang umalis, ang sabi ko sa kanya. At saan ka naman pupunta? Concern niyang tanong sa akin. Gusto ko po sanang makapag-aral ako. Kaso lang po wala pong kolehiyo dito sa lugar natin. Wala rin po akong alam na pwedeng tumulong sa akin. Naisip ko po na baka pwede po akong magbaka sakali sa Maynila. Kaya nga po sumideline ako sa pangingisda para makaipon ng pamasahe papunta doon. Eto nga po, nakaipon na ako ng 400. Balita ko sa kanya. Ngunit bilang isang ina ay naroon pa rin ang agam-agam niya sa aking pag-alis papunta ng Maynila. Pero anak, 16 ka pa lamang. Wala ka pa sa tamang edad. At saka ano naman ang gagawin mo doon sa Maynila? Paano ka makakapag-aral? Ano naman ang ikakabuhay mo doon? Nag-aalala niyang tanong sa akin, Papa Dudut. Agad ko namang kinampante ang aking ina. Marami po akong nabalitaan na lumuluwas ng Maynila at nagkakaroon naman ng magandang trabaho. Naniniwala po ako na makakahanap din po ako ng trabahong pupwede sa akin, ang sabi ko. Pero anak, nag-aalala lamang ako sa iyo. Baka mapahamak ka sa gagawin mo. Parang ayaw talaga akong paalisin noon ni Inay, Papa Dudut. Inay, hindi po ako mapapahamak. Pangako, paninigurado ko naman. Gagawin ko po ito para din sa atin. Hindi ba ang pangako ko po sa inyo ay aahon ko po sa hirap ang pamilya natin? Ngayon na po ako magsisimula. Inay, pangako, tutuparin ko ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Babalik po ako dito ng buo at ligtas. Yun ang pangakong binitawan ko sa kanya. Papa Dudut, matigas ang ulo ko noon at nagpumilit ako sa pag-alis at doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ko.
Samantala bago umalis ay hindi ko rin maiwasan na kabahan dahil hindi ko alam kung anong klase ng buhay ang naghihintay sa akin doon. Pero kailangan kong maging matapang at inisip ko na lamang na nakasalalay dito ang kinabukasan ko at ng aking pamilya. Papadudot na tuloy ang pag-alis ko noon. Kahit na malungkot ay tiniis ko yon dahil ang nasa isipan ko noon ay dapat kong matupad ang aking mga pangarap. Madaling araw pa lamang ay bumiyahe na ako. Nakisakay sa bangka para makarating sa bus station papunta ng Maynila. At sa awa naman ng Diyos ay nakarating din ako kahit na paubos na noon ang dala kong pera. Tumira ako noon kina Tita Medel. Maganda naman ang naging trato nila sa akin. Katunayan ay parang tinuring nila ako bilang isang anak. Nagsipag ako sa mga gawaing bahay habang naghihintay ako ng tamang panahon para mapasok sa trabaho. At nang dumating ang panahon na yon ay pinagsikapan ko po talagang makahanap, Papadudot. Pero dahil 16 pa lamang ako at high school graduate lamang, kaya naipasok ako sa isang tindahan sa palengke nang pasahod ay 1,500 lamang kada buwan. Natuwa na ako dahil malaki na yon sa akin at alam ko kasi na kahit papaano ay hindi ako mahihiyang makikain. Doon ay pinagtiyagaan ko kahit na mahirap ang trabaho. Sadya kasing ganon, wala namang madali sa mundo. At isa pa ay nakasanayan ko na ang hirap. Papadudot, tumagal din ako ng 2 buwan sa palengke. Tapos ay umalis din dahil isang kakilala noong pamilyang nagpaaral sa akin noong high school ang tumawag sa cellphone ng pinsan ko na nag-aalok ng tulong sa pagkukolehiyo. Kapalit ulit noon ang pagseserbisyo ko. Tinanggap ko noon at dinala ako sa Nueva Ecija. Doon ay akala ko ay parang unti-unti nang umuusad ang mga pangarap ko pero nagkamali ako dahil pinasesweldo ako noong 2,000 kada buwan. Libre nga noon ang tirahan at pagkain pero sa sweldo ko po pala kukunin ang matrikula ko. Pero ayos lang sa akin yon. Sinubukan ko mag-enroll noon ng panggabi sa kursong computer programming. Pero nakakaisang taon pa lamang ako noon ay hirap na ako. Kaya naman nag-decide na akong umalis sa kanila at bumalik ng Maynila kina Tita Medel. Pero Papadudot, nang makabalik ako sa bahay ni Tita Medel, isang kababalaghan ang aking naranasan. Natutulog ako noon sa aking kwarto. Katunayan ay nananaginip ako na nasa isang burol daw ako. Walang ibang tao maliban sa akin. Tapos ay natanaw ko ang isang itim na kabaong na alam kong gawa lamang sa kahoy. Dahan-dahan akong lumapit sa kabaong para silipin kung sino ang nasa loob. Pero Papadudot, nang makarating ako sa kabaong ay nasilip ko ang loob at nagulat ako at nanlumo sa aking mga nakita. Si Inay ang nasa loob noon. Bigla naman akong nagising mula sa aking bangungot. Hindi ako natakot bagkos ay nag-alala pa ako ng husto kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na yon. Kaya habang nakahiga ay kinuha ko ang aking cellphone na nasa tabing drawer at tinext ko kaagad si Inay at si Itay. Pero Papadudot, habang nagtitext ako, bigla na lamang akong nakaramdam ng tila may humawak sa kanang paa ko na malamig na kamay. Siyempre nagulat ako at pagsilip ko sa aking paa, parang may naaninag akong anino na dumaan sa paanan ng kama ko. Kinilabutan ako ng mga sandaling yon at napabangon ng 10 oras sa aking kama. Pero bago ako magpanik ay nagring ang aking cellphone. At nang sagutin ko yon ay si Itay ang aking nakausap. Umiiyak ito. Itay, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari kay Inay? Nag-aalala ang tanong ko sa kanya. Nandito kami sa ospital. Inatake kasi sa puso ang nanay mo. Ngayon ay kakasabi lang sa akin ng doktor na wala na.
Hindi na nila maisasalba pa ang nanay mo, Kevin. Wala na ang inay mo. Nanginig naman ang buong katawan ko pagkarinig ko sa sinabing yon ni Itay Papa Dudut. Pagkatapos ay hindi ko na napigilan pang mapahagulhol. Pero Papa Dudut, habang umiiyak ako ay bigla akong may naramdamang humawak sa kanang balikat ko. As usual ay malamig ito at napatigil ako sa pag-iyak. At napalingon ako sa aking kanan. Doon ay nakita ko nakatayo si Inay malungkot na nakatingin sa akin. Inay, kayo po ba yan? Tanong ko sa kanya. Pero hindi sumagot ang nilalang na kamukha ni Inay. At nang magpa siya kong lapitan yon ay biglang umikot ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Nagising na lamang ako mag-aalas 7 na ng umaga. At doon ay nakita kong pumasok si Tita Medel sa kwartong tinutulugan ko at yun nga binalita sa akin na patay na talaga si Inay. Kaya agad niya akong pinaghanda noong araw na yon dahil luluwas kami papunta ng probinsya para makilamay sa pagpanaw ng aking inay. Papa Dudut, simula noon ay palagi nang nagpaparamdam sa akin si Inay, lalo na tuwing gabi. Palagi kong nararamdaman na hinahawakan niya ang pisngi ko at kamay ko habang natutulog ako. Nararamdaman ko yon pero hindi ako nakakaramdam ng takot. At sa halip ay nalulungkot at naiiyak pa ako. May pagkakataon pa nga na magpaparamdam sa akin si Inay kapag oras na ng pagising ko para pumasok sa trabaho at sa eskwelahan. Minsan kapag nag-aaral ako ng leksyon, nararamdaman ko ang presensya niya. Binabantayan niya talaga ako. Tapos kapag nasa trabaho ako ay nararamdaman ko pa rin si Inay. Samantala ay meron akong katrabaho noon, si Ray. Meron siyang third eye. Natatandaan ko nakakapasok ko pa lamang noon sa trabaho ay agad niya akong nilapitan. Kevin, aware ka ba na meron nagbabantay sa iyo? Ang sabi sa akin ni Ray na baguhang empleyado lamang noon. Nararamdaman ko na yon, matandang babae, mahabang buhok, payat, nangangalumata. Wika ko habang dinidescribe ko ang itsura ni Inay. Oo, yun nga. Ang totoo niyan ay nasa tabi mo siya ngayon. Kinakabahang wika pa ni Ray sa akin. Huwag ka matakot, Ray, nanay ko yan. Hindi ka sasaktan yan. Nakangiti kong sagot noon kay Ray. Talaga? Kaya pala kapag tinitingnan ko siya ang liwanag ng aura niya, sigurado ako na mahal ka ng nanay mo. Ang wika ni Ray na nawala na ang takot sa multo na aking ina. Oo, mahal na mahal niya ako. At nagpapasalamat ako kasi binabantayan niya ako kahit nawala na ang katuwang lupa niya. Ramdam ko pa rin ang presensya niya kaya hindi ako nangungulila, ang wika ko pa sa kanya. Pagkatapos, Papa Dudut, kapag nagkakaroon ako ng problema sa trabaho at napapagalitan ako ng boss ko, nagpaparamdam talaga si Inay. Hindi lang sa akin kundi sa buong workplace. At dahil nga naging popular si Ray doon dahil sa pagkakaroon niya ng third eye, nalaman ng lahat na ang nagpaparamdam na multo sa amin ay walang iba kundi si Inay. Kaya simula noon ay medyo natakot na ang mga boss ko na pagalitan ako. Samantala, dumating ang araw na kinailangan kong maghanap ulit ng bagong trabaho dahil natapos na noon ang kontrata ko. Habang naghahanap ako ng trabaho, nararamdaman ko pa rin na kasama ko noon si Inay. Para bang tinuturo niya sa akin kung saan ako dapat pumunta o hindi. At napadpad nga ako noon sa isang supermarket. At dahil noong time na yon ay 18 years old na ako, kaya malakas na ang loob kong pumasok sa mga kilalang kumpanya. Papadudot, habang naghihintay ako ng interview noon ay nalapitan ako ng isang gwardya at kinausap. Kitang-kita ko sa kanyang mata ang pag-aalala. Totoy, nasa na yung kasama mong babae? Kanina kasi nakita kong pumasok sa loob na may kasunod na babae. Sabi ng gwardya sa akin. Wala po akong kasama, bossing.
Mag-isa lamang po akong pumunta dito para mag-apply. Magalang na sagot ko sa kanya. Hindi, nakita ko talaga kanina na may babaeng sunod ng sunod sa'yo. Parang matanda na. Gate niya sa akin. Halatang naguguluhan siya ng mga sandaling yon. Yun po ba? Nanay ko po yun. Kamamatay lang po niya 3 months ago. Ang wika ko sa kanya. Nanlaki naman ang mata ng gwardya nang sabihin ko yon. Multo yung nakita ko? Halata sa gwardya na kinalabutan siya ng mga sandaling yon. Opo, multo po yun. Pagkaklaro ko. Alam mo yun? Hindi makapaniwalang wika ng gwardya sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Hindi ko po kasi siya madalas nakikita pero palagi ko pong nararamdaman si inay na nakabantay sa akin. Dagdag ko pa. Pagkatapos noon ay hindi pa rin makapaniwala ang gwardya na nakaranas siya ng kababalaghan ng araw na yon. Salamat sa aking ina na naging bantay ko. Papadudot nakapasok ako sa isang malaking supermarket sa Navotas at sumweldo ng 250 pesos kada araw noon. Noon ay malaki na yon para bumukod na sa mga pinsan ko. Nagsolo ako pero hindi rin naging madali ang lahat. Kasi muli ay nag-enroll ako sa kolehiyo ng panggabing kurso. Kumuha ko ng IT dahil yun lang ang kaya ko noon kahit pa ang pinaka gusto ko noon ay accountancy. Pero sa pagkakataong yon ay alam ko lang ay ang sumunod sa Agos. Muli ay pinasan ko naman ang mundo. Pambayad sa school, pagkain, pamasahe at pambayad sa bahay. Stand alone ako noon. Sobrang triple pa yata ang nangyari sa dating hirap. Nagutom at nakikain sa kapitbahay na kahit na hindi ko kaano-ano. Naubusan ng pamasahe at nag 1, 2, 3 sa jeep. Sobrang pagsubok na noon ang mga naranasan ko na parang hindi ko na alam kung kailan matatapos yon. Hindi ko na nga alam noon kung saan ako dadalhin ang mga pangarap ko. Pero naisip kong susuko ako at uuwi na lang sa probinsya namin, mas lalong sigurong walang mangyayari. Pero sa kabila ng mga hirap ko ay nakaramdam pa rin ako ng lakas ng loob at ng pag-asa. Dahil kahit na ng mga panahong yon ay nagpaparamdam pa rin sa akin ang kaluluwa ni inay na para bang sinasabi niya sa akin na huwag akong susuko at kaya kong lampasan ang lahat ng mga pagsubok na yon. Samantala papadudot naging mabait naman ang Diyos sa akin at nagtuloy-tuloy ang trabaho ko. Naisipan ko nang kunin ang kursong accountancy sa ibang eskwelahan na pwede ko rin kunin ng panggabi. Hindi naman ako nahirapan at nagtuloy ang lahat. Hanggang sa natapos ko din ang aking pag-aaral. At sa araw mismo ng graduation ko ay nagpakita sa akin si inay. Habang nakapila paakyat sa stage para kunin ang aking diploma. Nakita ko si inay na nakatayo sa tabi ng school administrators. Nakangiti siya sa akin na para bang proud na proud siya sa mga naging achievements ko. Dahil doon ay hindi ko napigilang umiyak. Kaya nang umakyat ako sa entablado para kunin ang aking diploma ay umiiyak talaga ako. Agad naman akong inalo ng mga kaklase ko. Pagkababa namin ng entablado at ikinuwento ko sa kanila na nagpakita nga si inay sa akin. Papadudot pagka-graduate ay natanggap na ako sa isang multinational na gas company bilang contractual habang naghahanda ako para sa CPA board exams. At sa mga panahong yon ay ramdam ko pa rin ang presensya ng aking ina. Mas magaan ang pakiramdam ko kasi alam kong may nagbabantay sa akin. Samantala dumating ang CPA board exam. Habang nag-e-exam ako ay naramdaman kong biglang humawak ang isang malamig na kamay sa aking balikat. Bagamat malamig ay nakaramdam ako ng ginhawa. Kaya naging madali ang exams para sa akin. Pagkatapos noon ay may isa pa akong napasukang opisina bilang contractual. Bago pa man ako nakatagpo ng isa pang permanenteng trabaho na nagamit ko ang aking pinag-aralan. Hanggang sa dumating ang resulta ng CPA board exams. Nakapasa ako at nasa top 10 pa ako.
Nung araw na malaman kong resulta ay muling nagpakita sa akin si inay. Masayang masaya ito at mukhang proud na proud sa naging achievement ko at tagumpay sa buhay. Napangiti na lamang ako noon at bahagyang naluha habang binubulong ang salitang "This is for you, inay." Sa panahong yon ay nakatulong na ako sa pamilya ko at sa iba kong kapatid na nag-aaral. Masasabi ko na buhat nang may napatunayan ako. Ramdam ko na may nagbago sa pagtingin ng ibang tao sa pamilya ko doon sa probinsya, lalo na sa akin. Pati mga kamag-anak namin na hindi kami nilingon ay nagbago na rin. Kinalimutan ko na ang mga sama ng loob ko noon, kaya lahat ng bumabate sa akin sa tuwing uuwi ako sa probinsya ay ngumingiti ako dahil para sa akin anuman ang nangyari noon ay bahagi na yon ng kung ano ako ngayon. Alam kong sila rin ang nag-motivate sa akin, Papa Dudut, at mas nagpatibay sa adhikain ko. Samantala isang gabi ay napanaginipan ko si inay. Nasa isang lugar daw kami na punong-puno ng bulaklak. Para bang nasa parke kami. Nakangiting sinalubong niya ako at niyakap. "Kevin, anak, magpapaalam na ako sa iyo, ha?" Wika niya sa akin sa panaginip. "Bakit po, inay? Saan na po kayo pupunta?" Tanong ko sa kanya. "Tapos na kasi ang misyon ko. Masaya na akong makita kang asensado sa buhay. Alam mo anak, ipinagmamalaki kita. Maswerte ako kasi ikaw ang naging anak ko." Ang wika ni inay sa akin. Sa puntong yon ay naiyak naman ako. "Inay, hindi ko po makakamit ang tagumpay ko kung hindi po dahil sa gabay ninyo. Kayo po ang naging inspirasyon ko kaya nagpursige akong abutin ang mga pangarap ko. Lumakas ang loob kong harapin ang lahat ng hamon sa buhay kasi alam kong nandyan kayo palagi sa tabi ko." Ang wika ko. "Anak, umalis man ako, kampante na ako na kaya mo nang harapin ang lahat ng mga pagsubok na darating sa buhay mo. Basta anak ha, ang bilin ko lang sa iyo ay huwag mong pababayaan ang tatay mo at ang mga kapatid mo. Mahal na mahal ko kayo." Ang wika ni inay sa aking panaginip. "Mahal na mahal ko din po kayo. Maraming salamat po sa lahat. Pangako ay hindi ko po pababayaan sina itay at ang mga kapatid ko." Yun naman ang sinabi ko sa kanya bago natapos ang aking panaginip at nagising na umiiyak pero masaya ang aking puso dahil alam kong kasama na niya ang Panginoon. At yun nga Papa Dudut, simula noon ay hindi ko na naramdaman si inay sa tabi ko. Noong una ay sobra ko siyang nami-miss. Pero dumating din ang mga araw na natanggap ko na rin ang lahat at palagi ko na lang ipinagdarasal sa Diyos ang kaluluwa ni inay. Papa Dudut, heto lamang ang maibabahagi ko sa ngayon. Sana'y mabasa niyo po ito at makapagbigay ng inspirasyon sa nakararami. Hindi hadlang ang kahirapan para umasenso ka. Kung gusto mong umasenso ay kumilos ka at maging positibo. At higit sa lahat ay huwag mong kalimutang humingi ng gabay sa Diyos dahil handa ka niyang tulungan anumang oras. Lubos na nagpapasalamat, Kevin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.